Ngayon, ito, tama ba o totoo ba? Hindi ba nagsisinungaling itong si Digong nyo na yung mga may kaugnayan sa kaso ng droga, mga kaibigan, ay hindi pwedeng ilabas dahil ito ay magsasapanganib sa pambansang seguridad? Totoo ba sinasabi niya? Hindi po eh. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nung 2018, di ba siya na nakaupo nito? 2018. Itong mapanganib. Itong ginagawa niya. Hindi yung paglalabas ng dokumento ang talagang magsasapanganib sa pambansang seguridad. Kung hindi, yung ginagawa ni Digong nyo na pagtago sa mga dokumento. Alam nyo kung bakit? Ito, noong 2018, merong desisyon na inilabas ang Korte Suprema. At sinasabi po dito na sa desisyong ito na hindi kasama ang kaso ng droga sa mga krimen involving national security. May desisyon siguradong itong kasong ito ay may kinalaman nga sa pagkuha ng dokumento, diyan sa mga kaso ng drug operations, di ba? Ng mga law enforcement agency na pinagmamatigasan ng gobyerno kaya idinulog ito sa Korte Suprema. So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi kasama ang drug case sa mga krimen na nasasangkot ang national security. Mga ordinaryong krimen ito, mga kaibigan, ibig sabihin, hindi ito involving national security. Walang kaugnayan Pero, ang sinasabi ngayon, kinakatwiran kaya hindi pwedeng ilabas, dahil sa magsasapanganib sa national security. Ibig sabihin, merong gustong itago. Inuunahan na niya Wala kaming itinatago, pero, di ba? Kaya, binobola kayo. Lalo na yung mga hindi nakakaalam. Publiko, di ba? Madaling, kasi hindi naman nagsisiyasat ng batas yan ng mga desisyon. Paano yung desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan? Tungkol din yan sa ganyang issue na ipinalalabas ang mga dokumento. Maliwanag na, sinabi ng Korte Suprema dyan mga kaibigan hindi kasama. Di ba yun ang kinakatwiran niya? Ang katwiran niya ano raw? Magsasapanganib ito sa national security. Sabi ng Korte Suprema, hindi kasali ang droga dyan. Mga kaibigan. Ngayon, ano ba? Ano ba itong mga krimen na sinabi ng Korte Suprema na magsasapanganib sa pambansang seguridad natin? Kasi po, pag sinabi mong Supreme Court decision, ay batas na ho yan. Any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Sabi nga po. So, ano ba yung mga sinasabing krimen? Na magsasapanganib sa pambansang seguridad. Ayon na rin sa Revised Penal Code, mga kaibigan,
Ito ang mga sinasabing kaso. Maliban dito, wala na eh. Kinuwestiyon na nga eh, kasi ang Supreme Court, dulugan niya ng kaso para liwanagin. O, pinaliliwanag ng sigurado, kaya nagkaroon ng ganyan desisyon ang Korte Suprema, sapagkat hinihingi ang paliwanag nila kung itong mga kaso ng droga ay kasama sa mga krimen na nagsasangkot sa national security. Sinabi ng Korte Suprema, hindi kasali yan. At sa revised penal code, mga kaibigan, ang mga sinasabing krimen na may kinalaman sa national security, na hindi mo pwedeng ilabas ang lahat ng dokumento. Ano-ano yan? Treason. Yung pagtataksil, pagtatraidor. Conspiracy and proposal to commit treason. Misprision of treason. Espionage. Provoking war and disloyalty in case of war, inciting to war and giving motive for reprisals, violation of neutrality, correspondence with hostile country, piracy and mutiny on high seas in Philippine waters, at saka yung qualified piracy. Etong piracy and mutiny on high seas in Philippine waters, maraming makakasuhan pala rito. Lalo na dyan sa West Philippine Sea. Na mga opisyal ng ating pamahalaan. Mga kaibigan. Tanong natin ngayon, bakit hindi kasama ron o binanggit doon yung kaso ng droga? Ngayon, hindi ba sinasabi, kaya niya ayaw ilabas ang dokumento dahil sa magsasapanganib ito sa seguridad ng bansa. Mga kaibigan, totoo ba yon? Hindi totoo eh. Katulad ng binabanggit na natin. Mga kaibigan. Ngayon, ano ang naglalagay ngayon sa panganib sa national security? Yung sinasabi niya, na kapag ka ginawa yan, sinunod dyan ng kanyang mga tao, sila ang pwede mong kasuhan. Alam nyo, mabigat ang kaso nila. Mga kaibigan, hindi nyo ba napapansin isinasapanganib mo lalo yung pambansang seguridad dito eh. Bakit? Sapagkat sinisira mo ang alin? Sinisira mo ang ating konstitusyon. Mga kaibigan. Bakit? Kasi merong desisyon ang co-equal branch of the government. Yun yung Supreme Court, legislative branch. Ikaw ay executive. At mga kaibigan, yung hindi pagsunod, hindi pagkilala, binabaliktad mo yung desisyon. Hindi ka naman Supreme Court Justice. Sana kung ikaw ay maestrado ka, gusto niya kasi, siya ang korte, siya lahat eh. Diba? Yan ang nangyari ngayon sa gobyerno natin eh. Siya piskal, siya pulis, siya rin ang judge, at pati kapangyarihan ng Korte Suprema ay binabaliwala na. Ano tawag mo dyan? Constitutional crisis. Lumilikha siya ng constitutional crisis. Yan po ang nangyayari kapag ang tatlong sangay ng gobyerno natin
meron diyang hindi po sumunod. Halimbawa na, marami na yan ha. Halimbawa ko lang sa inyo, yung kaso nitong, isa sa kaso yung naging kaso nitong si Lord Alan Velasco. Nung una siyang kumandidato, ang naiproklama ron at nakasumpa na congresswoman ay yung anak ni Carmencita Reyes sa Marinduque. So, ang tatay nitong si Lord Alan Velasco, gobernador yata ngayon yan sa Marinduque. Yun ay dating Associate Justice ng Korte Suprema. Noong panahong may kaso sila sa HRET, sa House of Representatives Electoral Tribunal. Kasi yung kaso ay nando doon na sa HRET. Bakit nando na? Kasi yung pinoprotesta ni Alan Velasco ay nakapanumpa na bilang congresswoman. So nasasakop na siya ng kapangyarihan ng HRET. Kaya noon, hindi pumayag itong si Belmonte bilang speaker. Nakilalanin yung desisyon ng Korte Suprema. Bali ba? Parang lumalabas, di ba, na self-serving yung desisyon. Isipin mo, isa sa pumirma sa desisyon ng Korte Suprema, yung tatay ni Lord Alan Velasco na speaker ngayon. Kasama yung tatay niya sa nagdesisyon. Ano tawag mo ron? Pagkatapos, inuutosan ng Korte Suprema na ang iupo ito si Velasco. Batay sa idinulog na kaso sa Korte Suprema. Nasa HRET, wala nang kapangyarihan ng COMELEC. COMELEC muna, di ba? Na magdesisyon doon. Isipin ninyo, constitutional crisis yun. Mga kaibigan, binabaliwala na ang kapangyarihan ng co-equal branch of the government. Nagkakaroon ng krisis ang saligang batas natin. Ito, yun ang katumbas nito, mga kaibigan. Dahil meron ng desisyon ng Korte Suprema noong 2018 pa, hindi naman kasali yun dun Yung krimen sa droga, hindi kasali yun sa national security, mga kaibigan. Pagkatapos, sasabihin nitong si Presidente Digong nyo hindi pwedeng ilabas ng executive yung mga dokumento sapagkat magsasapanganib sa national security, taliwas sa desisyon ng Korte Suprema. So, ang tawag po dyan ay constitutional crisis. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam niyo ito, hindi natin maintindihan kung drama ito o nag-aaway kunyari sila. Kasi hindi raw tatanggalin sa partido ito Di ba? Si Pacquiao, tatakbo pa rin presidente. Okay lang naman yan kasi nasa batas yan Ang hirap nga ng batas natin sa pagtakbo sa eleksyon Pagka mag-a-apply ka ng driver,
Ang daming hanapin sa'yo. Napaka ng police clearance, MBI clearance. Ha? Lahat ng apply mo halos na trabaho kailangan mo yan pero pagka tatakbo ka sa politika, wala Kailangan lang na ang requirement lang ikaw natural born Filipino citizen. Tapos nasa tama kang edad ng pwesto na tatakbuhan mo. Kasi may mga age bracket yan. Pagkatapos, kuwang ka, marunong kang bumasa at sumulat. Samantalang, mag-apply kang driver, ano natapos mo? Di ba? Mag-apply ka kahit saan dyan. Janitor, ano ba natapos mo? Pero sa gobyerno, wala na ngayon. Ano ba natapos mo? Kumain. Ang dami kong alam dyan, nakapwesto. Undersecretary, ang natapos kumain. Mga kaibigan. Ang mga diploma, peke, pinagawa sa rekto. Ngayon, tinanong ni Drilon daw, ano gagawin mo dito kay Kusi? Tinanong niya si Pacquiao. Kung ikaw ay nakaupong presidente, ang nakaupong presidente, mga kaibigan, yun ang sagot ni Pacquiao, mga kaibigan. Kung ako, ang palitan kita. Maraming deserving na mamuno. Talaga naman dapat sipahin niya, pero hindi sisipahin niya Ay katulad na sinasabi natin, inaasahan niyo bang gagalang sa batas to? Kaya yung pagtakbong vice president, kahit sabihin mong wala sa batas yun, yung pwedeng tumakbong vice president, kasi yung pinagbabawal lang pagtakbong muli na presidente. Kay ERAP, di rin dinisisyonan ng ng Korte Suprema yun ginawa ng desisyon ng Korte Suprema yung protesta sa pagtakbo ni ERAP na presidente noong 2010, tapos na eleksyon. Ang sinabi sa pasya ng Korte Suprema, wala na anya tayong papasyahan na kaso. Sapagkat yung pinoprotesta rito, natalo na Wala na. Wala nang kasaysay na desisyonan. Kung di ba naman mga gago yung mga yun, ba't nyo pinatagal? Alam nyo may eleksyon. Ibig sabihin, may urgency yung idinulog na usapin na nangangailangan ng madali ang pagpapasya. Hindi po ba, mga kaibigan? Yan ang problema sa atin Magandang gabi, Alfonso Gaba Kusi. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yung wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal.
kaibigan, ang bawat kaibigan na